Hi Aries, ito na po ang inyong reading guidance. Hingi tayo ng ilang guidance, advice, messages para dito sa darating na lunar eclipse in the sign of Pisces this coming September 7. So regardless sa sign guys ha, meron din akong may share sa inyo astrologically. Why not? If ever ano yung pwedeng maging epekto nito. Bago ang lahat, kuha muna tayo ng ilang guidance para sa inyo. Aries, anong epekto nito? Itong darating na eclipse sa inyo. Para sa taong maaring makapakinig nito, Aries, guidance, message po, energy check tayo. Anong kailangan marinig ng isang Aries? Message, advice, the Ten of Swords, the Star, okay? Mag-add pa po ako. Okay, medyo marami to. We'll be straightforward. Subukan natin hanggat kaya. Kunin lang natin yung pinaka-messages. The Star, this one is in reverse. Lagi kong na-mention with the Star kahit pa yan nakabaliktad or nakaharap. The Star is still the Star. You have to be positive, okay? Sa anumang laban mo sa buhay. The Ten of Swords. Okay, ito, alam mo, sobrang mag-a-apply to astrologically. As I've mentioned, live na live tayo ngayon sa ating TikTok. The Four of Cups, Three of Pentacles, Ten of Pentacles, 10-10 ang rating. Ayun naman ang kagandahan, bumawi guys. Okay? So in a way, baka kung hindi nyo pa dama ito or nararamdaman na ng ilan sa inyo, tayo po ay general reading ha. So just only take what resonate pa rin. Could be physically, mentally, emotionally, or even financially na konektado sa mga anak nyo. Ayan, may baby kasi kung may mga kids na kayo or meron na kayong mga asawa. Family sector din yung aking nakikita. So ito yung pinaka-advice. Kung kailangan yung dumaan muna sa pagpapahilom. Kasi I will be honest, hindi madali ito ha, the Ten of Swords. Kita mo, may 10 espada na nakadagan sa kanya. Okay, so hindi kailangan katakutan yan or laliman. Aries, ini-encourage ka ng baraha dito to do some healing. Actually, it should be deep healing kung kailangan. Malalim eh. May hugot yung cards niyo guys. Bukod sa pagiging minsan marahil nagiging negative yung energy sa paligid or paano kayo mag-isip, paano natin pinanghawakan yung situation, maaring mahirap din i-handle ang mga bagay, no? So, ayun nga, ini-encourage ka ng baraha to pause, to recharge your energy if ever talagang meron kayong pinagdadaanan emotionally, physically. So guys, general reading tayo, magkakaiba ang bawat isa. Hindi madali pero focus ka lang sa kung anong kailangan mong gawin or harapin. Na-mention ko na astrologically kasi etong darating na lunar eclipse in Pisces, that highlighted your 12th house. 12th house of healing, endings, closure. Yes po. Pero biglang umangat na rin si Ten of Pentacles. Ten of Swords, kita mo ito, may 10 espada, Ten of Pentacles. Kasi meron tayong darating na solar eclipse din. Yes, guys. Kaakibat kapag merong lunar eclipse, merong solar eclipse na susunod. At the end of the month ata ito, hindi ako nagkakamali. Yes. Oo. So, parang pinaangat niya na ano man yung pagdaanan or pakiramdam nyo, kahit sa simpleng pakiramdam, ngayong unang lunar eclipse, first week ito, September 7, Aries, may kapalit yan. May ginhawa. Hindi natatapos, ay hindi kagaanan yung mga bagay, ang inyong buhay, ha? Ayan, move forward, focus on the goal, as long as, ayan, naibabalansin nyo naman ng mga bagay-bagay, family, work, andito na yung lahat, wala kayong dapat ikabahala. Ayun lang, kung kailangan talaga mag-pause muna, di ako okay, hindi nyo kailangan agad-agad pasugod ang mga bagay. Okay? Ayun. Kasi iba-iba tayo ng atake dito guys ha. Iba-iba tayo ng proseso sa salitang healing. Physically, mentally, emotionally. So, of course, it will be up to you kung paano, kailan ka higat na magiging ready. Maari kasing ang ilan sa inyo ay na-shake-shake na dito ng universe. Shake-shake? Paano yan? Shake-shake na, may ilang unexpected ganap or parang may ilang struggle, difficulty na hindi naging madali pang hawakan. Pero positive dito guys, unti-unti may purpose ha. Para yan sa inyong
higit na ikinatagumpay, ikalalago. As a person, okay, yung family nyo, hindi madali pero may dahilan yan. Okay, don't be too hard sa iyong sarili. Do some healing, priority mo muna yung ikaw or ano yung mas importante, divert your energy sa mas masasaya, mas positive. Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin, pero ito na yun eh. Yung pinakasalita ko, kung nakikinig pa si Miss, eto na, enjoy ka pa ba, Miss Kat? Pero, more on self-care, self-love, yes po ha, priority mo ang ikaw, magpaganda, magpaspa, ganun. Deserve niya yan ha, pahinga rin pag may time. Ito ang umaangat, do some reflection, okay? Samahan din ng dasal. Ano mang pinagdadaanan nyo. Guidance advice para sa inyo ngayong darating na lunar eclipse this September 7, Aries. Hi Taurus, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Sa darating na lunar eclipse in the sign of Pisces ngayong September 7, tingnan natin kung anong maaaring iwan ng baraha bilang gabay po. At maaaring meron akong ma-share sa inyo astrologically kung anong pwedeng maging epekto nito sa inyong mga sign. Guidance, try nating maging straightforward, Taurus message. September 7, lunar eclipse para sa mga Taurus na pwedeng makapakinig nito. Anong kailangan nilang marinig? Guidance po. The Hermit. Add pa tayo. The Hermit, guidance advice. Ang daming bumagsak, hindi natin pipigilan. Isa-isahin po natin. The Hermit, Two of Pentacles, the Emperor, the Shadow Side, Knight of Cups. Okay, sinek ko parang dalawa yun. And the Fool, reverse. So, may ilang reversal man na baraha, guys. Hindi kailangan lalipan or ano pa man. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Tayo po ay general reading, just only take what resonate. So, pwede itong higit na mag-apply. Pagdating sa inyong mga buhay, trabaho, andito na lahat. Ito na naman tayo. Again, kahit pare-pareho kayo ng sign as a Taurus, magkakaiba po ang bawat isa. Work, family, money, pagdating sa inyong mga connection, network, yes po. Maaring ayan, may ilang imbalances akong nakikita. The shadow side, this is the devil card. Hindi kailangan katakutan. Ito yung ilang unhealthy connections. Kasi may ilang sektor ako ng relasyon na nakikita. Relasyon, pag-ibig, querida number 2, cherries. So, ano yung kailangan natin gawin? Of course, kailangan mapaangat niyo yung justice, yung may pagka-balance, nang walang pagkasobra or pagkakulang. The Two of Pentacles, reverse. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. So, medyo hindi lang siya ganun kadali for some kasi maaaring nagjo-juggling na kayo dito. Ang dami nyo pina-priority or inaayos. Gustong ibalanse. Ito yung mission nyo. Or nagiging mission nyo na hindi madali. Okay? Pero, prioritization is the key, Taurus. Oo, sa dami ng iniisip nyo. Okay, ano tong, I'm getting a message na meron talaga kayong kailangan i-let go, i-release, panilay-nilayan ito. The Hermit, do some reflection. Ano yung kailangan i-release mo siya? Ito yon yung ilang demonyo. Again, this is a devil card, the shadow side lang yan. Ilang demonyo. Ito, reversal tayo. Reversal, guys. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa inyong paligid. Meron kayong kailangan tapusin, pakawalan, aalisin nyo na yung kayo dyan, okay? Kasi nga hindi na siya nagiging okay. Or hindi nyo na kailangan, kahit sa simpleng pakiramdam ha, I'm getting a message for some of you, halimbawa, meron kayong nakatensyon, if ever, at in a way, andyan pa rin, parang hinahabol kayo ng enerhiya, ng stress na hindi okay, so you have to let go. Release anyone or anything that no longer serves you or serves a purpose para sa iyong buhay, Taurus. Huwag kang magpa-apekto doon. Okay, move forward. Andito yung power nyo, yung lakas nyo. Umaangat na yung maturity. Yes po. Actually, itong darating na lunar eclipse, it will highlighted your 11th house. At ang lawak ng 11th house, dyan na pumapasok ang iyong unahin natin. Since may ilang umangat dito na person connected sa na-mention ko network, connections, your friendship circle, ayan.
So, if ever, meron bang tension dyan, in a way na hindi naging magaan, na parang hinahabol ka ng mga bagay. So, pakawalan mo ng sarili mo dyan. Okay? Hindi mo deserve yung pag-iisip na na-stock up ka. Or pagdating kung, eto hindi isang legal advisor. Hindi po isang legal advisor si Moonchild, pero kung meron kayo pinaglalaban sa bataan. Charot. Hindi, parang meron kayo iniaangat sa taas, sa nakatataas, inilalaban na justice. Kasi si 11th house kasi, connected din yan sa pagiging makatao nyo. Okay? Na kailangan yung katarungan. Na kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Okay? Pero again, if this is something na parang ang hirap na ipaglaban at naiiwanan na kayo ng ilang negativity at sadyang madilim ang mga situation, hindi sa susukuan nyo. Kung talagang ito'y nasa korte, halimbawa, okay? Pero hindi nyo rin kailangan mainip, magmadali, or sarili niya ng problema. Meron akong nakikita again na ilang person, someone nakatataas, a mentor, or andito na tayo. Alam niyo, may hugot kayo, Taurus. Ayan. Andito na tayo sa legal advice. Why not? A judge. Ayan. Someone na pwedeng makatulong sa inyo para higit kayong maliwanagan or matulungan sa inyong sitwasyon. Siyempre dun sa expert at professional, hindi po isang legal advisor si Moonchild. But regardless, anyhow, anyway, highway, ang daming bumabagsak sa inyo, Taurus. Ayan. Yun yung pinaka nakikita ko rito. Again, andito na lahat. Romance, love, your connection, network, friendship, or pagdating sa mga trabaho, meron lang kayong kailangan dyan. I-let go, I will be honest. At yun yung, alam nyo, hindi makatutulong sa inyo, ha? At magpo-focus na kayo, tulungan yung higit na maging focus kung saan kayo magiging masaya. Or mas magiging balanse at peace, yung merong peace of mind na deserve nyo. Okay, dumadaan kayo guys sa ilang transitions, transformation, sabayan nyo ito. Ito yung umaangat na guidance, advice, message para sa inyo ngayong darating na lunar eclipse this September 7, Taurus. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo sa darating na lunar eclipse ngayong September 7 in the sign of Pisces. Okay, regardless sa sign, baka maaring meron din po akong ma-share sa inyo astrologically if ever ano yung maaring maging epekto nito para sa inyong sign. Gemini, ano kailangan yung marinig? Guidance po para sa mga taong ito, sa taong pwedeng makapakinig nito. Gemini, anong pwedeng ihain ng universe, anong pwedeng epekto nito, itong darating na lunar eclipse para sa inyo. Message? Gemini, guidance para sa iyo. Anong maaring? Kompleto na, hindi. Ayan, hindi natin pipigilan. Ito po ay tumalon na. Kumpol, the Ace of Pentacles. Ace of Swords. Alam ko, hindi na naman pantay. Napaka-imbalance ni Moonchild. Ten of Pentacles. Guys, alam ko nakakakuha tayo ng ilang reverse na baraha, reversal cards. Hindi po agad ibig sabihin ay hindi na okay. Meron lang itong kalakip na mensahe. Gemini. Okay. Ano to? Okay, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Umangat 10. 3 of Pentacles, both reverse. So, ito ay pwedeng higit na mag-apply, na sobrang mag-a-apply guys, astrologically. Kasi, ito na, i-mention ko na, work. Pagdating sa inyo mga, ano pa man yung pinagkakakitaan nyo, okay? Kung saan kayo higit naglalaan ng energy, ng focus. Okay. Ito kasing darating na mention ko na kasi work, darating na lunar eclipse this September 7, it will highlight your 10th house of career, the 10 of Pentacles, kung saan kayo kumikita, kung saan merong something benefits, ayan. Lunar eclipse, for some of you, okay, maaring kasing merong, yes, it can bring endings po.
Okay, something will end to make room for something new. Halimbawa, meron kayo tinatapos ngayon pa lang, inaasikaso nyo na, pinaglalaanan nyo ng enerhiya, ng focus na aking na-mention. Pakita natin sa live, tayo pa ay live na live. Kung saan ay, andyan, parang nagtatrabaho nga kayo ng higit, focus lang. Kahit na minsan may ilang distractions sa paligid, eyes on the prize. At yan yung matatapos nyo. Okay? Meron kayong makakompleto, may completion, may achievement. Something will end to make room for something new. Merong mga bagong parating pa. The Ace of Swords, Ace of Pentacles. Ayun lang, minsan, kasi naka-reverse sa atin, may pagkakataon na ito'y pwedeng matagalan, natatagalan, or in a way, parang ginugulat or gugulatin ng ilan. Unexpected events, meron akong nakukuhang enerhiya na ganun. It can be positive or negative, yes, pero as long as focus kayo, especially buhay trabaho guys, kerera, ano man ang inyong pinagkakakitaan, kung kayo mga may negosyo, hindi nyo man agad-agad mapuna na merong ganda, yes po, excuse me, may ganda dyan, okay? Kaya naman minsan mabagal ang mga situation. Ini-encourage ka ng baraha dito, Gemini, to do some reflection to Four of Cups pagdating sa buhay kaperahan at trabaho. Oo. Kasi maaring, ayun nga eh, lalo pa kung natatagalan or meron talaga kayo hinihintay dyan na parang nagiging malabo tuloy moonchild. Hindi dumating-dating. Pero parating yan sa tamang pagkakataon. Meron akong nakikitang rewards. Yes po, rewards, bonus, why not, and anything connected sa pinagkakakitaan, pinagtatrabahuhan nyo, sa success. Umiikot yan ha. The tables will turn para sa inyo at aayon ang batas ng isang api. Ayan na naman tayo. Let go nyo yung ilang worry, baka ganito lang yun ha. Do some reflection as long as alam nyo sa inyong mga sarili na nag-focus kayo, ang ganda. May mga bagong simula akong nakikita. Okay? Huwag kayong matakot or mapag-iwanan ng ano paman. Huwag kayong mainip. The Four of Cups, kita mo, parang hindi na makapag-intay ang ilan na iinip na parang walang offer or walang something new. Meron. Maaring sinusubok lang kayo ng ilang sitwasyon or kung paano kayo maghintay, paano yung temper nyo, okay? So, you have to chill, you have to relax. Darating, meron ako nakikitang mga bago. Let go of worry. Okay, balance is the key. Stay positive. Pagdating sa inyong buhay, work, career. Why not? New opportunity, new job opportunity, extra work for an extra income, darating yan. Pero sa ngayon, focus muna, be present, stay in the moment, huwag kayong ma-overwhelm sa mga bagay, sitwasyon na hindi makatutulong para kayo higit na makausad. Focus lang. Okay, iwas kayo sa ilang na-mention ko na distractions if ever meron man. Ito yung umaangat na guidance advice message para sa inyo ngayong darating na lunar eclipse ngayong September 7, Gemini. Hi Cancer, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Para dito sa darating po na lunar eclipse ngayong September 7 in the sign of Pisces. Regardless sa sign, guys, ha. Check natin, baka meron akong ma-share sa inyo astrologically kung anong pwedeng maging epekto rin nito sa inyong sign. Cancer, guidance po. Try natin maging straightforward. Anong kailangan marinig? Message? Anong kailangan marinig? Tayo po ay live na live sa ating TikTok. Babalikan ko kayo, guys. Anong kailangan marinig ng isang Cancer sa darating na lunar eclipse na ito ngayong September 7, anong parating, anong ganap? Hindi natin pipigilan kumpol na madalas ang deck na ito bumagsak. The Queen of Pentacles reverse, Cancer, Queen, 7 of Pentacles reverse. Okay, pagtabi-tabihin natin, 2 of Pentacles, alam mo, 2, 3. Okay, so, the Emperor. So, andito na lahat. Ang dami yung pinafocus, guys. Ang dami yung higit na pinapaangat kung saan
Parang ang hirap i-handle ng mga situation. Ngayon pa lang, meron bang ganyan? Could be connected sa work, money, family, travel, meron pang travel plans. Actually, itong darating na lunar eclipse this September 7, it will highlighted your 9th house of travel. So, meron bang ilang, kahit sa simpleng pagpaplano po, maaaring umangat yan. Andito na kasi yun eh. Fino-focus nyo or itong work nyo halimbawa or anything business connected sa ibang bansa. Ayan, I see na meron kayong higit na bibigyang attention dyan or merong balita, impormasyon na parating sa inyo in regards travel or anything international matters na maaring connected din guys pagdating sa inyong kaperahan or tinatrabaho nga. As I've mentioned, the Emperor. Reversal yung energy natin, Cancer. So, pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao. Sa inyong paligid, could be your boss, a client, connected abroad. Baka higit kayong hanapin, kailanganin. Yes po. Okay. Ano man yung binibigay. Ito pa rin yun eh. Yung kanina, alam ko sinapol natin mabuti to guys, pero bumagsak pa rin. Three of Pentacles, Queen of Pentacles, financial. Meron at merong papasok guys. Claim natin ha. Maniwala ka lang. Dito sa iyong kakayanan. Baka ikaw na to mismo. Yung pagiging boss-like, leader-like mo. Okay. I-encourage ka ng baraha ngayong darating na lunar eclipse na ito, Cancer, to do some reflection pagdating sa money, finances, o yung na-mention ko, travel, kahit sa simpleng pagpapayo, pag simpleng ideya, pagpapayo, why not yung nakita natin? Kasi si ninth house, sige, nasabi ko na yung pagpapayo, why not? Baka merong someone na pwedeng nandyan naman para sa inyo ha. If ever meron kayong ilang struggle right now sa inyong mga buhay, pinansyal, pamilya, pera, kasi naka-reverse ito si Two of Pentacles, Seven of Pentacles. Medyo parang ang hirap bigyang diin or bigyang solusyon ng mga bagay. In short, hindi kayo dito nag-iisa. Kahit sa simpleng pagpapayo, biglang na-mention ko yun. It could be someone older, mature, your boss. Meron at merong pwedeng tumulong sa inyo. Hindi kayo dito nag-iisa, Cancer. Malawak. Malawak ang pwede niyong mapuntahan, madiskubre, matutunan, pagpapayo. Ninth house connected din po ito sa education for some of you na nag-aaral pa lang, estudyante ngayon. Meron ba kayong thesis na ipipresent? Claim natin na malalagpasan, matatapos niyo yan. Laksan ng inyong kalooban, meron kayong power. Huwag kayong ma-overwhelm sa ilang situation. Umangat yung pagiging independent nyo. Entrepreneur-like, boss-like yung energy. Kaya nyo yan. Meron at meron kayong makukompleto. Or sa mas practical, may graduating student pa na nakikinig ngayon. Again, lunar eclipse po kasi is about endings. Endings for a new beginnings, guys. Yes po. Pinupush ka ng ilang situation right now na focus, eyes on the prize. Ito yung na-mention ko. Huwag kayong magpapa-apekto kasi yun yung bumagsak din kanina sa ilang distractions sa inyong paligid or ilang imbalances, ilang stress na very normal. Well, as a Cancer kasi may tendency lang na imposibleng hindi maapektuhan. Okay? Mentally, emotionally. So you have to be clear yung awareness sa'yo kung saan ka lang muna higit na mag-iwan ng priority, doon na lang muna. One day, one step at a time. Kasi sa Two of Pentacles, again, kita mo ang hirap i-balance ng mga situation. Isa-isa lang. Hindi nyo kailangan madaliin. Okay? Meron at meron kayong matututunan, mapupuntahan, madidiskubre sa darating na ito. Ito yung maaring epekto para sa ilan sa inyo darating na lunar eclipse, guys. Push lang sa mga priorities or mga gusto nyo pang ma-reach. At walang imposible na merong achievement, may completion. Ayan. Kasi umangat yung pagiging independent. Queen and King, andito na. Nakikita natin yung energy the Emperor. Meron kayong sapat na enerhiya para magampanan ang mga tungkulin or responsibilities na ito. Pero isa-isa lang. Kita mo siya. Isa-isa lang. Huwag niyong madaliin ang process. Huwag kayong mainip. Or ma-overwhelm nga. Focus lang. Okay? So, mga kailangan yung harapin. At samahan ng dasal, guys. Umaangat yung practicality and yung energy dito.
So, make time din. Okay, connect kayo, lalo pa kung may struggle talagang ilang Cancer ngayon when it comes to money, work, or sa ilang, sabi ko nga, ilang laban nyo sa buhay na tanging kayo lang nakakaalam. Samahan po ng dasal. Do some reflection. Hindi kayo dito nag-iisa. You are being guided and protected, Cancer. Ito yung umangat na guidance advice na may hugot pa, ngayong darating na lunar eclipse this September 7 para sa inyo, Cancer. Hi, Leo! Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para dito po, ayan, sumasang-ayon ang ilang chicken. Ay, para dito sa darating na lunar eclipse this September 7 in the sign of Pisces, regardless sa sign. Pero astrologically, baka meron po akong ma-share din sa inyo kung ano yung pwedeng epekto nito or kung anong maaring iwan nito sa inyong buhay. Leo, lunar eclipse guidance for this month of September. Ano kailangan nyo marinig? Message? Mensaheng gabay para sa mga Leo, tumatalon agad na nakikinig ngayon. Tayo po ay live na live or maaring makapakinig nito. Ito na. Alam nyo, siesta time na nga, kasi tulungan nyo ako guys. Tumitilaok. Ayan. Ang dami nito, pero sige. Gusto ko sana straightforward lang. Sinashuffle natin mabuti before and after, pero hindi ko ito pipigilan. This is the 9 of Pentacles. Leo, general reading tayo. So, just only take what resonate po ha. Queen and King of Swords, both reverse. The Hangman, saan natin ilalagay? Urong natin. Leo, anong maring epekto ng full moon na ito? Lunar eclipse, the Ace of Cups, the Three of Wands, the Fool. Okay. So far, parang ito na yung pinakamaraming kumpol na bumagsak na cards. Leo. Okay. Unang-una ko lang nakita bumagsak na 9 of Pentacles. Connected ito pagdating sa inyong mga finances. Kung higit po tayo magiging practical, usaping pera, anumang pwedeng higit nyong iniiwanan ng enerhiya sa part na yan. Okay. Eto, halimbawa lamang ha, mag-iwan ako agad. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign as a Leo, magkakaiba po ang bawat isa. Just only take what resonate pa rin ha. Tayo ay general. Reading. I will be honest, meron akong nakikitang challenge when it comes to money. Halimbawa, for some of you, pagdating sa career, umaangat dito yung pagiging cold eh. So, reversal din yung energy. Pwede itong higit na mag-apply sa inyong mga boss or someone, employer na katataas sa ibang tao, sa inyong paligid or sa inyong mga sarili. Okay? Kung meron kayong hinihingi na halimbawa, pag-increase sa inyong mga sweldo, in a way, parang hindi ito yung para sa ilan, hindi nyo matanggap yung tamang balance sa part na yan or hindi nyo ma-receive yung gusto nyo sana o yung nilulook forward nyo. Okay, kasi meron ako nakikitang parang ilang tension na hindi nagiging handa sa sitwasyon na ito. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na. Okay, ito lang naman yung ngayon. Ito yung maaring epekto, guys, na ating hiningi sa baraha mo. Pwedeng maging epekto ng darating na lunar eclipse na ito sa inyong sign. Agad-agad bumagsak, guys. Sobrang mag-a-apply to astrologically, na-mention ko na rin naman. Itong lunar eclipse na ito, it's in the sign of Pisces. So regardless sa sign, it will highlight at your 8th house. Unahin na natin. 8th house, napakalawak, guys. Finances. Diyan po pumapasok yun. Queen and King. Especially kung kayo merong mga ka-business partner or kung meron na kayong partnership, asawa, shared finances rin po kasi ang 8th house. So, maybe message ito, lunar eclipse, guys. Yes, something will end to make room for something new.
may endings for a new beginnings. Ayan. So, anumang pagdaanan nyo, this is something kailangan. Of course, especially kung mag-apply po na meron kayong kasosyo or meron na kayong mga asawa, meron kayong pinaghahatian, pinagtutulungan sa pera, para sa ilan, okay? This is something maidadaan sa mabuting usapan, pag-usapan nyo. Okay, very important. Or ito na yung magandang pagkakataon to connect, communicate. Maaring ito ay isang wake-up call para sa ilan na dapat sandali. Pag nilay-nilayan ko na ang mga sitwasyon pagdating sa usaping pera. Regardless kung meron kayong kasosyo or solo lang kayo, tayo po ay general reading. It's okay, pause lang muna. Best time ito to review your finances. Hindi po isang financial advisor sa Moonchild. I will be honest, may tension at the same time, halo nito, or kaakibat nito, ang inyong mga emosyon with the moon. Para bang the moon is connected sa family. Meron bang or yun nga, if ever may asawa na kayo or kung wala man, isa sa miyembro ng pamilya, meron akong tensyon na nakikita, ilang drama, issue na connected po sa pera. 8th house guys, napakalawak, house of death, loans, ayan yung ilang kautangan. So reversal, pwede itong higit na mag-apply again sa'yo or sa pinagkakautangan mo or may pagkakautang sa'yo. Na in a way, hindi lang ito the hangman na tatagalan. So, best time guys, again, so review, reassess, reflect. Pagdating sa usaping ito, ito yung unang-unang bumagsak na usaping kaperahan na hindi madali. Pero may solusyon. Sabi ko nga, komunikasyon, pag-uusap. Okay? Nakaka-relate. In a way, ang moonshot kasi I have my rising sign in Leo. At meron tayong mga pinagdadaanan sa kaperahan. Pero, laban lang, okay? Kumbaga, other messages din dito, hindi kayo nag-iisa. Hindi madali, may tension, pero makakayanan nyo to. Walang ihahain ng universe na hindi nyo kakayanin. Huwag kayong magmadali, huwag kayong mainap. The Fool, this one is in reverse. The Three of Wands, Temperance card is in reverse. Yung temper. Ayan. Habaan ng inyong mga pasensya. Unawain ang sitwasyon or kayo na ang higit na magiging bigger person. Huwag kayong magpatalo sa ilang emotions nyo. Kasi totoo yan. Ayan na madalas tayo ay talo kapag napapangunahan ng emosyon. Be practical guys sa inyong approach. Realistic. Huwag kayong ma-overwhelm sa mga bagay. Protect your energy. Oo. Ayan. Yun yung unang nakita ko. Guys, may hugot kayo ha. Pero other messages, kung hindi yun mag-apply, napakalawak po ni 8th house. Nakakita tayo ngayon sa live ng 8,000 viewers. Marami pong salamat. Hindi, 8 viewers lang. Oo. Pero, kung ito ay mag-apply po, kasi 8th house, may pagka-extreme, intense, could be connected again sa mga partners nyo, asawa, buhay, relasyon, pag-ibig tayo, habaan ng mga PC. Baka ito na yun. Okay, dumadaan po kayo sa ilang transitions, transformation, may mga pagbabago pa. At yakapin nyo yan, okay? Sabayan nyo yan, yung ilang pagbabago na yan. Malalim, extreme, intense yung attachment na ito sa aking nakikita. Meron tayong nakikitang healing. Yes, sabi ko nga, meron mang endings, pero merong bagong simula. Dalawa lang to guys ha. It could be someone new for some of you, especially single, the Ace of Cups o mga tito. Single. And ready to mingle, why not? Merong parating. Huwag lang kayo mainip. Yan yung maaaring epekto ha ni lunar eclipse. Lunar eclipse guys, very powerful ito. Ang mga eclipses po. At pwede niyong maramdaman yan in the next coming months. Okay? Pero, new beginnings, new opportunity. Pero kung kayo ay nandito sa relasyon, Leo, na sinubok na rin ang ilang pagkakataon, I see na may healing. Ayan. May renewal. Rebirth. Parang kayong papanganak ulit sa una. Anong gagawin, Moonchild?
yakapin yung mga pagbabago na ito. Sabayan, you have to trust your intuition. Malalim. Magiging malalim ang inyong mga pakiramdam ngayon, Leo. Again, mag-highlight ang inyong 8th house. The moon is here. You have to listen to your intuition. Hindi kayo nagkakamali, Leo, pero kung ano man yung hinihintay nyo, hinahanap nyong kasagutan sa inyong mga katanungan, para sa ilan, maaring yan po yun. Okay? Ayan. Okay, may hugot. Haba ng inyong PC, may dahilan, may purpose. Hindi madali, pero tuloy lang. Laban lang. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong darating na lunar eclipse in Pisces this September 7. Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Ang ating pag-uusapan o hihingan ng mensahe ay para dito sa darating po na lunar eclipse in the sign of Pisces this coming September 7. Okay, regardless sa sign, pero astrologically, baka meron po akong maiwan sa inyo or mai-share astrologically. Okay? Kuha tayo ng ilang messages. Virgo, guidance para sa'yo. Ano kailangan po marinig ng isang Virgo ngayong darating na eclipse? May umangat na guys. Tumalon na. Ano kailangan marinig ng taong ito? Tayo po ay general reading, of course. Kahit pare-pareho kayo ng sign Virgo. Virgo energy, magkakaiba po ang bawat isa. So, just only take what resonate pa rin, okay? Okay, Virgo. Ngayong darating na lunar eclipse this September 7, anong kailangang gabay? Okay, may umangat na ang marinig ng taong ito. Okay. So, isa-isahin natin. Knight of Cups, the Moon, na napakasipag. Sinashuffle natin to before and after, pero the Moon, kakaangat lang nito before your sign. The Knight of Cups, the Four of Swords, 8 pages, Page of Pentacles. Ayan, gumagalaw kayo, patawarin. Tayo po ay live na live. Nasanggi ko ang camera, pero the Sun. Right now, si the Sun ay nasa inyong mga sign. Yes, nagsiselebrate pa rin kayo. Nandito pa rin tayo sa inyong season. Happy birthday po sa ilang nag-celebrate na or magsiselebrate pa lang na Virgo. Pero dito tayo. Umangat ang emosyon, buhay, relasyon, pag-ibig na sobrang mag-a-apply guys. So far mag-a-apply astrologically. Again, itong si lunar eclipse will land sa mga sign ng mga Pisces itong darating na eclipse. And that will highlighted your 7th house of relationship. So, kaya marahil umangat si 8 of Pentacles, guys. Tayo po ay general reading. Kung kayo po ay single, regardless, single in a relationship, married, ano man ang status ng buhay, relasyon, 7th house, pwede pong may kaugnayan sa inyong buhay, asawa, kapareha, at matatawag niyong partner. Partner in business, yes po. Partner in life, ayan. So, kung hindi mag-apply na may mga relasyon kayo, single. Ayun na, yan. Lunar eclipse, guys, very powerful ito. Maaring may ilang changes or may ilang tapusin. Alam ko, diretso tayo dyan. Tatanungin ko kayo. Kasi, andito ang enerhiya. I see healing. Healing. Yes, something will end to make room for something new. Relationship-wise, partnership. The 8 of Pentacles, kasi I'm getting a message dito, na pwede pa itong i-work out or ma-work out nyo pa rin naman ang mga bagay. Walang perfect. Yun lagi yung, parang yun yung reminder as a very, very detailed, oriented, and at times perfectionist ng ilan sa inyo. Alam ko, diretso as a Virgo, pero hindi natin generalize. Nag-reconnect ang ating live. Ayan, andyan pa ba kayo? Pero tutuloy natin ito. So,
Compromise, meron akong ganyan nakikita, connection, agreement, settlement, maayos. May chance pa. Sinong may chance? Moonchild. Yung mga nasa isang relasyon na medyo nagkakaroon ng tensyon at umaangat ang emosyon with the moon. Halo-halo ng emosyon si the moon. Andyan yung duda, yung takot, yung pag-aalala. Lalo pa nga kung meron na kayong mga pinagdaanan na po na hindi ganun kagaanan. And I see na meron pang chance. Renewal po. May pag-asa pa. Umaangat ang enerhiya, the sun, the four of swords, iba-iba po tayo ng atake dito. Healing. Healing, guys. Yes, meron nang nagtapos. Especially for some of you na naramdaman na po itong pagtatapos na ito. Ayan na. Page of Pentacles. Bagong page, bagong chapter, bagong chance na makabuo kayo ng connection ulit. Okay, yes po. Manifestation card, i-claim ba yun? I-claim ba natin yun, Virgo? Para sa ilan, ha? May chance pa po. Maaring merong magbalik or manumbalik ulit yung pag-ibig, relasyon, the Knight of Cups. Ito na yun, matatawag mong Knight in Shining Armor, ready na. Alam ko matamis, ito tayo. Dalawa lang ito, guys, kasi alin yung dalawa lang? It's either, yun na yun, iniiwan ko. Nasa isang relationship na hindi okay ngayon. At ngayon pa lang sina-challenge ng pagkakataon. Maaaring meron kayong buing desisyon. If this is something hindi na talaga ma-work out, whether, ayun na nga lalaliman nyo pa to or talagang it's time na tapusin ito. Alam ko, diretso to ha. Iba-iba tayo ng atake, guys. Iba-iba kayo ng sitwasyon. Tanungin ng sarili, best time ito na pag nilay-nilayan po ang inyong relationship, partnership sector. Andyan pa ba yung energy? Masaya pa ba kayo? Napapaangat pa ba yung opportunity na kayo ay lumago? The Eight of Pentacles, Page of Pentacles. Or ito, nababalutan ka ng stress, emotional stress, may difficulty, at napag-aalala ka lang as a Virgo, one of the warriors sa zodiac. Tanungin ang sarili. At the end of the day, kayo po ang higit na makapagsasabi. Okay, ganun din yan guys kung hindi mag-apply single na merong negosyo or ka-partner in business. Other messages, Moonchild, wala ako pareho Wala naman ako negosyo. Wala akong matatawag na business partner or partner in life right now. So, single and ready to mingle, eto na yun. Why not? Connected sa work, someone from work, kung pahihintulutan nyo lang. Or, enjoy, have fun, the sun, deserve nyo yan, maging masaya. Maging open sa ilang possibility, manifestation card guys, ipahayag nyo na, tanggapin nyo na, yung mga nilulook forward nyo sa inyong mga buhay pag-ibig. Why not? Meron po. Believe. Dream, believe, survive ang atake, Virgo. Hindi. Ayan, let go mo lang yung ilang pag-aalala mo dito. Or let go of yung na-mention ko. Para sa ilan, let go of perfectionism sa relationship. Wala namang perfect Kumbaga, yes, sabi kasi ni Moonchild, wag na akong maging perfect. Ayan. Hindi, wala namang perfect. Kumbaga, hindi sa bababaan mo yung standards mo pagdating sa relasyon. Pero focus ka doon sa mas practical. Kasi, Moonchild, ang tagal-tagal na single ako. Baka naman sa tagal na kasi, meron ka, alam mo, note to self to kay Moonchild. Note to self. Charis. Kumbaga, be open sa ilang possibilities. Go with the flow. Have fun. Put yourself out there. Enjoy with the sun. Ano yun? Kay Haring Araw. At kung pahintulutan mo lang. At kung ready ka na, para sa ilan naman, para sa ilan na dumaan na sa healing process, physically, mentally, emotionally, kasi nakikita ko yung pagiging ready nyo Okay, balance na. Or ito yun, papunta kayo doon. Again, iba-iba tayo sa healing process, guys. Meron pang chance. Okay, merong someone. Ito na yun Knight of Cups. Knight in Shining Armor. Meron na magtatapos, yes, guys. Ano yung matatapos? Ito yung ilang negativity, negative energy, yan yung papakawalan nyo na.
Papakawalan nyo na ang sarili nyo dyan. Ano man ang estado ng inyong relasyon para sa mga bagong simula na naghihintay sa buhay, pag-ibig, or business man yan, pera. Okay, balance. Pagnilay-nilayan ng iyong buhay, pag-ibig, kung naiiwanan ka ng saya, ng ligaya, ng oportunidad, ng justice. Okay, be honest lang din. Okay, be honest sa iyong sarili. Follow your heart. The moon. Listen to your intuition. Ito yung umaangat na may hugot pa. Ito yung pwedeng iwan na epekto ni ng darating po na lunar eclipse this September 7 sa inyong sign. Mensaheng gabay lamang po, Virgo. Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo dito sa darating na lunar eclipse this coming September 7 in the sign of Pisces. Okay, so regardless po sa sign na aking na-mention, check natin ha, baka meron akong ma-share din po sa inyo astrologically kung ano yung maaring iwan nito na epekto, anong ganap, anong guidance. Libra. Tama ba yung na-mention ko noong una? Nasa Libra na po tayo. Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko if ever may mag-comment. Guidance, Libra, anong kailangan mong marinig? Mensaheng gabay para sa iyo sa darating na lunar eclipse na ito this month. Message? Guidance, Libra. Message po. Para sa mga tao. Energy check tayo, Libra. Para sa taong pwedeng makapakinig nito na Libra. Anong kailangan yung marinig? Ten of Pentacles. Kahit pa tayo? Guidance, advice, dyan pa lang money, family, work, andyan na lahat. Isa-isahin natin. Abundance. Yung pagiging healthy, balance, healthy and wealthy. Ayan. Claim na ba natin yan? 3 of Cups, 7 of Wands, 2 of Pentacles, 2 and 3 of Pentacles, both reverse. Parang gusto ko pang mag-add. Ayusin, ayan o. Kita nyo. Ayusin ko lang sa camera. Napaka-imbalance ni Moonchild. Nakakahiya sa mga Libra. Bilang you're all about balance. Kailangan pantay ito. Mag-add pa ako ha. Parang hindi ako satisfied dito. Libra, 7 of Wands. Libra is in the 7th house. Parang patuloy na pag-iwan ng proteksyon. Saan yan? Pamilya, pera, ilang network nyo, network, money. Ang dami. The 2 of Pentacles. Kita mo parang binabalanse mo ang mga bagay. Marami kang dapat i-balanse or unahin, i-priority na nag-struggle ka na. May ilang difficulty. Okay? Add pa ako. Parang gusto ko pang mag-add. Ano kailangan marinig ng isang Libra po? For this coming lunar eclipse, anong maaaring epekto nitong iwan sa'yo? Libra, the Tower, the 3 of Swords, reverse. 3 and 3, 3, 3, 3 actually. 3 of Cups, 3 of Pentacles, 3 of Swords. So this is about, connected to sa ilang connection nyo, communication. Okay. Kahit over the net lang, why not? Maaaring merong ilang tao. Meron ako ilang tao na nakikita. Kaibigan, kapareha, pamilya, teammates, workmates. Kahit pare-pareho kayo ng sign Libra, ang bawat isa po ay magkakaiba. So of course, just only take what resonate. Meron ilang helpful people akong nakikita. Ano mang pinagdadaanan nyo ay iniiwanan nyo ng proteksyon. Hindi kayo dito nag-iisa. Okay, yung pinakauna kong nakikita. Gagamitin nyo lang, of course. Alin ang gagamitin? 3 again, 3, about communication. Paangatin yung mga power of voice na isang Libra. Meron kayo niyan. Kasi ang ilan, meron ako nakikita rin po dito na sinasarili ang laban or inaangkin ang ilang trabaho na minsan hindi nyo na nga trabaho pero binabalanse nyo pa rin. May ganun ba? Bakit ganun yung energy na nakukuha natin? Kumbaga, take it easy, kalmahan din, don't be too hard sa inyong mga sarili. Parang ang daming ganap, ang daming pwedeng
Ngayon pa lang marahil ay daman ng ilan, ang dami niyong inaayos, inaasikaso. Bago ang sarili, inauuna tuloy yung ibang kailangan sa ibang tao o ibang obligasyon sa pamilya, work, money, na okay lang naman kasi nga andyan eh. Andyan yung gusto niyong iwanan ng proteksyon, andyan yung puso niyo. Pero, ang i-encourage ka ng baraha dito na may ilang taong nandyan. Gamitin mo ang boses. It's okay na minsan, hihingi ka rin ng pahintulot or hihingi ka ng permiso or ng tulong. Okay? Walang masama dun. Hindi ka dito nag-iisa. Yun yung pinaka-advice na una kong nakikita. Other messages, kung hindi yun mag-apply, ito kasing darating na lunar eclipse, Libra, it will highlight your sixth house. Napakalawak na sixth house. Andiyan na yung work. Yes, Three of Pentacles, Two of Pentacles na na-mention ko. Yung focus niyo dyan, maaaring meron bang ilang ganap dyan? Ilang changes? Or okay. Meron kayong matatapos as long as andyan yung focus lang. Okay? O meron kayong kailangan tapusin, i-release. Yes, guys, yes to opportunities kasi si sixth house, money house din po yan. Pero, papakiramdaman din po ang sarili, kaya ba? Kaya pa ba? Kasi parang ang daming pwedeng ihain sa inyo ng universe or ng inyong mga boss sa mas practical. So, very important, yes to opportunity, pero mag-yes din kayo sa inyong mga sarili. Okay, kasi si sixth house, again, itong darating na lunar eclipse, it will highlight your sixth house of health. Hindi po isang health advisor si Moonchild, simpleng card reader lang tayo. Pero dito sa mga baraha mo, actually may pagka-busy talaga, productive, na ang ganda kasi marami kayong gustong gawin. Maraming pwedeng trabaho. Hindi kayo mawawalan. Money-wise, inuna na tayo. The Ten of Pentacles, merong reward. May money. May abundance. So, reversal guys ha, ang energy natin every time. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa inyong paligid kung kayo yung mga housewife or mga nasa bahay ngayon na meron ka lang inaasikaso sa family. So, of course, may mga buhay mag-asawa na. Baka sa kanya mag-apply po ito para sa ilan sa inyo. Just only take what resonate. At dyan, of course, mababahagian din po kayo. Okay? Maambunan din kayo ng blessing of money. Yes po, meron. Di ba lumalayo tayo? Parang nasa na ba ako? Minsan na-overwhelm si Moonchild sa dami ng nais iwan ng cards. Marahil kasi maraming pwedeng makapakinig nito. So just only take what resonate. I-check mo rin ang iyong sarili. Very important yan. Ini-encourage ka ng baraha to listen to your body, Libra, physically, mentally, emotionally. Yes. Anong yes? Yes to yourself din. Pakiramdaman mo. Sa part na yan, guys, of course, kayo po ang higit na makapagsasabi. Listen to your body. Napakahalaga yan ngayon. More on self-care tayo. Especially kung may ilang stress ako nakikita dito na hindi okay or tension or in a way parang gugulatin kayo sa ilang hindi nyo kailangan katakutan yung gulat. Paano yung gulat, Moonchild? Kumbaga ilang surprises, unexpected events, na wala naman talaga tayong control. Pero meron kayong control kung kanino kayo mag-yes. Okay? Alalayan ng sarili. Stay flexible. Mga flexible signs din naman kayo, pero piliin nyo lang. Parang choose your battles wisely ngayon. Okay lang na mag-no. It's okay to say no, Libra. Yes to opportunity, yes to yourself. It's okay to say no. Take care of yourself then. More on self-care, guys. Okay, iwas kayo sa ilang drama-drama or ilang tension, stress, na hindi maiiwasan. Kasi nga, ang dami yung iniisip. Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero, make time din para sa iyong sarili. Okay? Yes po. Ito talaga yun. Rest din. Rest, recharge your energy. At iba-iba tayo ng atake dito, guys, ha? The Three of Swords. I see healing. Healthy. Okay? Physically, mentally, emotionally, financially, maganda po. Pero priority mo muna talaga rin. Kailangan dito, of course, tutulungan ang sarili. Balance between
Your pagiging busy, yung productivity, and yung pagpapahinga. Yung pag-recharge ng inyong mga enerhiya. Pakiramdaman ang inyong mga sarili. Hindi kayo nag-iisa. Okay, ito yung umaangat na guidance advice para dito sa darating na lunar eclipse this September 7 para sa inyo, Libra. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo dito sa darating na lunar eclipse this coming September 7 in the sign of Pisces. Kuha lang tayo ng ilang guidance. Yes po, maaaring meron din akong ma-share sa inyo astrologically kung anong pwedeng epekto or anong pwede nyo maramdaman, maranasan. Lunar eclipse guys, powerful eclipse. So, we'll see. Okay? Scorpio, guidance para sa inyo. Message. Anong kailangan marinig ng isang Scorpio ngayon? Energy check tayo. Guidance. Okay. Ayan na. May umangat na. Nakikita nyo ba? Tayo pa live na live sa ating YT. Scorpio. May papasok ko na agad dyan pa lang tinapos na tayo. Lagi kong name-mention. Pero mag-add pa ako ha. Okay. So, explain muna natin. With the lovers. Kahit pa naka-reverse si the lovers, para na naman sa akin as a reader, andyan. Love is there. Love is the answer. Love is the key. Astrologically, papasok ko agad sa inyo to guys. Kasi itong lunar eclipse sobrang mag-apply dito. Lunar eclipse na darating this September 7, it will highlighted your 5th house of love life, your romance sector, buhay pag-ibig, relasyon, or kung kayo mga single, napakalawak yung 5th house, pwede pong konektado rin ito sa matatawag yung mga passion in life, yung mga gusto nyo, mahal nyong gawin, mahal nyong tao, yung mga hilig nyo. 5th house, connected rin po ito sa mga bata. If ever meron na kayong kids. So, may ilang kailangan kayong bigyang tuon dyan or higit na bibigyan ng priority. Okay, so dyan pa lang, ang dami na natin na iwan. Add tayo, tingnan natin to. The strength card. I-upgrade na natin to. Ayan. Now, overwhelmed si Moonchild kasi right now, this is a sign of Leo. Venus, astrologically, is currently nasa mga Leo. Venus is the planet of love. Lagi ko na ma-mention kasi parang nakaganito siya, no? Parang hindi sure yung baraha. Alam ko live na live tayo. Okay, pero the lovers, the strength card, kahit pa naka-reverse, andyan yung lakas. Okay? Ano naman ang posisyon yan? Meron kayong lakas. Very powerful. Buhay pag-ibig, relasyon, or pagdating sa inyong mga passion. Leo is in the 5th house, guys. Again, itong darating na lunar eclipse in Pisces, it will highlighted your 5th house. Alam ko, minsan meron pa akong na-mention para sa mga bago na ilang impormasyon in regards astrology, pero hindi na ito kailangan laliman po ha, or pakaintindihin, pakalalimin, pero mini-mention lang din po talaga ni Moonchild para kahit paano po, meron kang ideya, no, kung saan ko pinaguhugot yung ilang messages. Pero dito pa lang, dalawa pa lang tayo, Moonchild. Powerful. Ang inyong mga love life. On fire. Your love life will be on fire. Anong kailangan marinig ng isang Scorpio? Add pa tayo. Guidance messages. Patawarin po sa ilang ingay. Anong kailangan marinig? Pa isa-isa. Ini-isa-isa tayo. The shadow side. Ayun lang. Meron na tong kalakip na mensahe. Add pa tayo. Guidance, the 8 of Swords. Okay, ito na. Kahit yan lang, ibabalik ko yung ilang sitwasyon, Scorpio, buhay, relasyon tayo dyan nag-highlight yan. Or pagdating sa mga sabi ko nga, mahal yung ginagawa. Okay? In a relationship, couples, especially if ever, dalawa lang kasi ito guys, nag-reverse si the lovers. Pero again, regardless, pero kung talagang hindi okay ang inyong buhay pag-ibig ngayon, Scorpio, in a relationship, couples, at parang hindi na umangat yung enerhiya, nababalutan na ng ilang drama,
Ayan, nung ilang stress, the shadow side po, this is the devil card. Hindi kailangan katakutan or laliman. Okay, dalawa lang ito. Lunar eclipses, guys. It can bring endings. Yes po, endings for a new beginnings. So, depende ito ha. Alam ko, diretso si Moonshell doon, pero this is the time. Best time to reflect, reassess, review your love sector, relationship, especially couples in a relationship. Ayan, na dumadaan sa hindi ganon kagaanan. At merong ilang demonyo, ayan, yung ilang negativity, actually, the Eight of Swords, yung ilang negative energy, hindi nagbabalanse, umaangat yung ilang differences nyo, o hindi kayo nagsasabay. Para sa ilan, maybe this is a sign, diretso na, wala nang pag-iimbot, to decide, okay, to decide na kailangan na ba pakawalan or laliman pa. Of course, at the end of the day, kayo po ang higit na makapagpapasya. Pero sana una't huli, piliin nyo ang inyong mga sarili, kung saan kayo higit na magiging masaya, kung saan may strength or mapapaangat nyo yung strength. Kasi dapat, ito yung ilang signs, kailangan masaya ka, the strength card. Na parang, halimbawa, sa work, sa passion nyo, tatanungin ha, dalawa lang again, relationship or pagdating sa mga ginagawa nyo. Tanungin ang sarili kung andito pa ba yung fire. Kumbaga na parang hindi ka nagtatrabaho kasi na-enjoy mo yung ginagawa mo. Andito yung calling. Hinihila ka ng purpose. Then maybe andyan pa rin. Okay, kahit na merong ilang, ito wala tayong misang kalaban kundi ang ating sariling isipan eh. So, pag nilay-nilayan, buhay, relasyon, pag-ibig, or pagdating sa inyong mga ginagawa, or mga hilig, pagdating sa inyong mga purpose. Kung nandyan pa, moonshot andito pa rin kahit na hindi perfect. Dahil ilaban mo kasi andyan yung natural sa'yo. Ayan yung mahal mong gawin. Ayan yung mahal mong tao. Pero kung totally nangihina ka na at merong ilang hindi kagaanan dito, maybe it's time to pause. Take a break. Have a KitKat. Recharge your energy para mapaangat niyo yung strength. Okay? Na meron kayo. Kahit kayo lang muna. The Lovers Reverse, isang message din po is to do more self-care, more on self-love. Siyempre pa, kailangan ready kayo. Focus on balancing your relationship or yung kayo mismo bilang isang individual kahit kayo lang muna. Physically, mentally, emotionally, of course, you have to be balanced and ready. Okay? Huwag nyo madaliin. Huwag kayong mainap. Huwag kayong ano pa man na pangibabawan ng pag-aalala o ilang negativity. Huwag kayong ma-stuck. Meron kayong lakas, meron kayong strength card, the strength card na tumayo sa inyong sariling mga paa. Alam ko more on sa nasa couple. Paano kami moonchild single? Kung dumaan na to, napagdaanan nyo na ang ilang sitwasyon, moonchild na sobrahan na ako sa self-care, sa self-love. Ito na. Someone, new beginnings. Why not? Strength. The Lovers, merong someone na parating or ngayon pa lang, kinikilala na ba kayo? Very important ha, kasi umangat dito, may ilang imbalances pa ako nakikita. Communicate. Enjoy each other's company na lang muna, connect, gamitin ang boses. Okay? Meron po. The Lovers tinapos na tayo. But you have to stay optimistic rin. The Eight of Swords, ito yung sabi ko, minsan, wala kayong higit na kalaban kundi yung sarili niyong isipan, pagtitiwala po. Sa inyong sarili, syempre, para meron kayong ganda, meron kayong lakas, power, at pagtitiwala sa proseso, sa Kanya, samahan ng dasal. Huwag kayong papadalo dito sa ilang kadiliman na baka wala na, wag na lang, hindi na, or feeling nyo kayo ay mag-isa. Don't rush to conclusions. Scorpio. Take it easy. Enjoy each moment. Wow. Take everything one day, one step at a time. Huwag kayong magmadali ha. Kasi unti-unti, pinapamasyar kayo ng buhay. Single, especially. Sundin nyo ang inyong mga puso. Sinasabi niyan, ito yung umaangat na guidance advice para sa inyo sa darating na lunar eclipse this month of September, Scorpio.
Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po dito sa darating na lunar eclipse this September 7 in the sign of Pisces, regardless po sa sign na aking nabanggit. Pero maaring baka sakali meron akong ma-share din sa inyo astrologically kung ano yung pwedeng maiwang epekto ng darating na eclipse na ito. Eclipses are powerful, guys. Kita mo, tinanggal ko pa yung dumi. Ayan. Live na live po tayo. Sagittarius, energy check para sa taong maring makapakinig na to. Na Sagittarius, anong guidance advice po? Sa darating na lunar eclipse this month, anong kailangan yung marinig? Message. Guidance advice para sa isang Sagittarius. Kita nyo may sama-sama dito, hindi natin pipigilan. Shuffle natin to before and after, guys. Sagittarius, kamusta kayo? Anong kailangan yung marinig? Anong ganap? This coming lunar eclipse, anong kailangan yung marinig? Tingnan natin, isa-isahin po natin. The Hermit. The Hermit. Ten of Pentacles. Ace of Pentacles. The Eight of Cups. 8, 5 of Cups, the Magician. Okay, ayusin natin. Munin ko dito si The Hermit. Ipapasok ko agad, guys, astrologically. 10. Family sector. Pagdating sa inyong mga emotions, kita nyo napaka-imbalance ni Moon dyan. Patawarin, di alam saan ilulugar. Sagittarius, kahit pare-pareho kayo ng sign, of course, magkakaiba po ang bawat isa. Just only take what resonate. Kung saan kayo higit na or kung saan higit na nagbibigay diin ng inyong buhay. Ito kasing darating na lunar eclipse astrologically, guys. Lunar eclipse in the sign of Pisces, it will highlighted your 4th house of home, family. Pwede itong dalawa lang yan. It's either sa inyong physical home, buhay tahanan, bahay, or one of your family members. Someone older, someone older, your parents, guardians, maangat, family sector, guys. Ano to? Lunar eclipse, very powerful, guys. I will be straightforward. Di nyo kailangan katakutan or laliman. Connected again ito sa inyong mga emosyon. Alam mo, naalala ko si bigla may naalala. Napapanood niyo ba si Miss Ann Klutz? Yes, although hindi ko pa natatapos yung recent vlog niya na meron siyang i-share, di ba? Nag-share ako. Kasi Sagittarius siya. Naalala ko siya since nag-highlight ang kanyang 4th house of home. Meron siyang recent vlog kung saan meron siyang i-share, na i-confess, na i-reveal, na ilang pinagdaanan niya pagdating sa pamilya. Connected sa past. Yes, guys. Connected sa past. The 8 of Cups, the 5 of Cups. Yung ilang sugat. Ilang emotional stress. Or hindi ko pa natapos, guys, yung vlog niya. I will be honest dahil medyo parang una pa lang ramdam ko na siya doon. Medyo nag-struggle si Moonchild. Pero papanoorin ko siya in time. Hindi pa lang ako ready. Pero nakakuha na ako ng ideya kasi nagbabasa ako ng comments. Ma-share ko lang. Search nyo si Miss Ann Klutz. Kung hindi pa kayo familiar sa kanya, follower niya na ako. A silent viewer ako matagal na. Pero, ayan. Meron ako nakitang ilang unresolved issues for some of you pagdating sa usaping ito, pamilya, tahanan. Kung nasaan yung pundasyon nyo, kung saan kayo lumaki, hindi kailangan laliman katakutan again kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Pagdating ito sa mga family connections nyo, okay, meron na kayo, ayan na, napaangat na. Oo, ni Miss Ann Klutz. Meron siyang actually, kailangan ng closure nito, okay? Kailangan mabuksan ulit or maipaangat talaga yan para magkaroon ng katapusan. Matapos, magkaroon ng hangganan, magkaroon na ng closure, ma-release na. At nai-release na nga niya. Meron na siya, napaangat niya na yung boses niya. Okay?
So, kailangan ng gabay, yes po, pag-unawa sa nakatatanda, hopefully, or kung hindi man, kasi reverse na lang energy, of course, siya na tong higit na magiging bigger person sa situation. May ilang lungkot ako nakikita, sobrang down, panghihinayang, ilang regrets. Okay. I see healing. Healing. Yes, ang lunar eclipse, guys, very powerful. Something will end to make room for something new, new beginnings. Okay? Yakapin na lang. Kung ano yung ngayon, sabayan, i-release na, na-release na nga, i-release nyo yung ilang emosyon, or it could be physically, mentally, emotionally, guys, yung ilang hindi nakakatulong sa inyo, or even financially. Okay? Magandang pagkakataon ito to connect, communicate sa ilang miyembro ng pamilya nyo or someone mentor na matatawag, lalo kung parang ang dilim or parang hindi kayo okay, totally. Hindi po isang medical advisor si Moonchild, simpleng card reader lang po tayo. Pero yung emotional security, very important yan sa inyo, okay? Lagi yung tatandaan dito na hindi kayo nag-iisa. Maganda na ipapaangat po ang inyong mga bosses. Best time ito to consult someone professional. Hindi po again legal. Legal, why not? Bakit ganun yung na-mention ko? Para sa ilan, baka may pinaglalaban sa batas. Consult someone professional, ano man ang tinatakbo ng inyong buhay. Legal, medical, or ano pa man. Someone na pwede, the hermit, ito na nga, kagaya ni Moonshot, lumapit na kayo sa isang ermitanyo, nakinig kayo. Meron at merong, minsan kasi nagiging cloudy. Pag sobrang lungkot natin, sobrang baba ng energy, hindi natin napapaangat yung kaliwanagan dyan, okay? So, maganda na meron kayong gabay, Sagittarius. Hindi kayo dito nag-iisa. Yan yung pinaka-advice. Ang dami pang sinabi ni Moonchild, pero seek someone professional or even your partner. For some of you, Ten of Pentacles, maganda po, family, money, andyan pa rin yung blessing. Pero ito yung ilang emotional baggage or emotional drama. Dito kayo marahil nag-struggle ngayon para sa ilan sa inyo. Best time to consult someone, to connect, communicate. Maganda pa rin, malaking bagay na papaangat nyo yung boses nyo, kung ano yung nararamdaman nyo dyan, i-release nyo. Okay, i-release, tutulungan ng sarili. Yes po. I see again, healing. Yes, maaring meron lang matatapos to. Walang forever. Everything is temporary, sabay lang sa agos ng buhay na ito. Yung ilang hindi kagaanan especially. Okay? Kung nanaisin lang naman ng ilan sa inyo at parang hindi ko mapaangat yung boses ko, Moonchild, unlike kay Miss Ann Klutz, no? Na naging open na siya, naging ready na siya, iba-iba tayo ng atake sa pagiging handa. Why not? If nanaisin lang naman, take a journal about dito sa ilang pinagdadaanan mo, isulat mo ang iyong emosyon kahit sa mga simpleng sipin nyo lang, notes dyan. Baka makatulong po. Okay? Isulat nyo lahat ng nararamdaman nyo. I see healing, guys. Healing, tulungan ng sarili. Moonchild, okay naman ako. Hindi ako makarelate. Guys, iba-iba tayo ng estado. Kung hindi yon, again, 4th house is about home. Could be connected sa inyong mga physical home. Baka meron bang mag-move sa inyo para sa mas stable or yung tatag na pundasyon sa pamilya? May maglilipat ba or meron ng inaasikaso, nagpapagawa ng bahay, may pag-move para sa mas ika-comfort or ika-secure ng family? Yes po. So, ayun, nandiyan yung priority. Parang meron kayong gustong kompletuhin, ayusin, gamitin ng boses. The Magician, this is a planet Mercury. Mercury is about communication, connection. Yes, gamitan ha. Magical, mabubuo ulit yan in time. Makukompleto or matatapos nyo itong ilang pinagdadaanan na hindi kagaanan. Best time to reflect,
do some reflection, do some healing, tulungan ng sarili. Ito yung umaangat na guidance advice, messages para sa inyo na maaaring maging epekto or iwan sa inyo ng darating na lunar eclipse this coming September 7 para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para po dito sa darating na lunar eclipse this September 7 in the sign of Pisces. Regardless po sa sign, baka meron akong ma-share sa inyo na ilang info astrologically. Okay, start na tayo. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Capricorn, anong maaring epekto nito? Okay, itong darating na eclipse sa inyong mga sign. Guidance, advice, Capricorn. Agad-agad. Tayo po ay live sa ating TikTok. Babalikan ko ang ilan sa inyo if ever may mag-comment. Laban na natin ang mga Capricorn. Capricorn, anong kailangan yung marinig? Guidance, advice. Energy check tayo sa darating na lunar eclipse this September. Okay, paisa-isa yung bumabagsak. Subukan natin na maging straightforward. Okay. Guidance advice para sa isang Capricorn. Okay. So, ang dami, no? Mukhang naparami. Pero hindi natin to pipigilan, Capricorn. Six of Cups. This one is in reverse. Three of Swords, reverse. So again, kung para sa mga bago, if ever meron mang ilang reverse na baraha, reversal cards, hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay, meron lang po yan kalakip na mensahe. King of Pentacles, Six of Swords, 6 and 6, Eight of Cups, Nine of Wands, Aces. Okay. Capricorn. Okay. Eto ha, tayo po ay general reading. Of course, pwede itong mag-apply pagdating sa inyong buhay sektor, pamilya, trabaho, relasyon. Oo, just only take what resonate. Of course, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Hindi pwedeng pare-pareho kayo. Depende ito kung saan kayo naglalaan din ng higit na prioridad. Umaangat dito unang-una na sa akin nakikita ay pagdating po sa inyong relationship. Yes po. At ang lawak niyan, ipapasok ko na agad isa-share ko sa inyo. Astrologically, again, meron tayong, ito ngayong topic natin, meron tayong darating na lunar eclipse in the sign of Pisces, and that will highlighted your third house. Napakalawak ni third house. Dito ipapasok natin yung una kong na-mention, third house of relationships, your siblings, yes po, relatives, cousins, family. Oo. Or ayun na nga, relationship wise, guys. Ano yun, Moonchild? Maaaring may ilang happenings dyan, maaaring merong umangat. Kahit over the net pa lang ito, kamustahan, hi and hello, merong magbabalik. Yes po, umaangat ang communication dito. Maaaring mapahintulutan kayo or merong opportunity na umangat upang magka-connecta kayo. It could be a connection, reconnection, reunion. Kahit sa simpleng pagpaplano kayo since andito na tayo bare months. So, maaaring ang ilan ay meron ng ilang plano for holiday. Yung ganun ba, hindi nyo kailangan liliman. Pero definitely may magbabalik. Yes po. Okay, kung hindi yun mag-apply, yun na nga, ex-lover ba ito, ex-friendship, especially pagdating sa siblings family, may ilang ganap kayo dyan. Okay, or meron kayong kailangang higit na bigyan ng attention, extra attention and focus. Okay, other messages, Moonchild, hindi ako maka-apply doon. Work-wise, it could be connected po, especially kung meron kayong ilang unfinished business, unfinished projects, connected work, 6 and 6, connected po yan sa trabaho. Astrologically, 6th house of work, your daily work routine, anything connected din sa money. So, maaring, halimbawa, merong magbabalik or ko-connect sa inyo na ex-employers nyo, bosses nyo. At why not? May opportunity na, uy, balik ka sa trabaho. Yung ganun ba? Okay, I see na merong opportunity na parating po
na ang ganda. Okay, it could be unexpected or surprising para sa ilan. Sa mga pagkakataon na hindi nyo inaasahan ito, aces, new beginnings, new chapter, new opportunity. Kung ito lamang po ay pahihintulutan, okay? Kasi the 3, again, mag-highlight ang inyong mga third house. 3 of Swords ay narito. This one is in reverse naman Capricorn, isang indication magiging handa ka. Or ito yung pinaka-advice, you have to be ready. Physically, mentally, emotionally, papakiramdaman din ng sarili. Just because sinabi ni Moonchild merong something opportunity, mag-yes na. Okay, iba-iba tayo ng proseso po dito sa healing. Kung ready na kayo, halimbawa, balik natin sa inyong mga relationship sector. Kung nagkaroon ba kayo ng tension sa ilang kapamilya, dalawa yan guys, kapamilya, siblings, cousins, relatives, even your neighbors, ayan, sa mga ilang aling marites. Yes po, dyan pumapasok na third house. So, napakalawak niyan. Pag nilay-nilayan guys, I see healing. Kahit sa simpleng tensyon, may pag-aayos. Maayos ang conflict. Or work-wise, could be a co-worker. Ayan, meron ako nakikitang pag-aayos. Kung hindi pa handa, again, iba-iba tayo ng atake dyan. It's okay na tumalikod muna. May challenge kasi guys, okay? At depende ito kung paano nyo panghahawakan ng situation. Kung kailangan nyo muna ay nakatalikod ka dito, mag-pause, magnilay-nilay, pahintulutan ng inyong mga sarili ng makahinga, ng makapagpahinga. Kasi sa paraan na yan, totoo naman, higit kayong makakabuo nung mas fresh, mas fresh na paraan, mas okay, mas malinaw, para matugunan nyo yung ilang ganapan na ito. Okay. Other messages, napakalawak guys. Just only take what resonate. Hindi ka pa rin hindi pa rin mag-apply sa'yo yung mini-mention ni Moonshot. Could be connected sa communication, communication, travel, meron ba? Magta-travel ba kayo? It doesn't matter kung ito naman ay long or short travel or short distance travel. May ilang ganap dyan, especially kung ang trabaho nyo ay connected po sa ibang bansa. So, may opportunity to explore or to experience something new. Yes po. Especially rin kung ang mga trabaho nyo po ay connected sa internet, social media, or may collaboration ba na magaganap? Aces, guys. New opportunity, positive possibilities. Kung pahihintulutan nyo lang at kung handa na kayo, pakiramdaman ng sarili, maraming ganap ang pwedeng iwan sa inyo ng epekto na ito ng darating na lunar eclipse and the sign of Pisces para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading para po ito sa darating na lunar eclipse this September 7 in the sign of Pisces. Maaring meron po akong ma-mention din or ma-share sa inyo astrologically kung ano yung pwedeng maiwang epekto nito sa inyong sign. Okay, ito na, start na tayo. Sinong mga Aquarius na nakikinig ngayon? Tayo po ay live na live sa ating TikTok. Babalikan ko po kayo. Maya-maya, ayan, Aquarius guidance para sa inyo. Message, anong kailangan marinig ng isang Aquarius? This coming lunar eclipse, 8 of Cups, 10 of Wands, paisa-isa, Aquarius, guidance para sa taong maaring makapakinig nito, ito na. Ang dami na, kumpul na silang bumagsak, isa-isahin po natin. 8 of Cups, the 10 of Wands, King of Cups, 2 of Pentacles, okay, medyo marami. The Empress card, hindi natin pipigilan. 5 of Wands, Temperance, the Strength card, the Emperor, Reverse. So guys, urong ko lang kayo yung camera natin. Meron mang ilang reversal na baraha para sa ilang bago lamang po. Hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe. Umaangat dito, ipapasok na natin kung aking i-apply astrologically. Umangat po ang money, work, nandito na lahat actually. Yung ilang responsibilities niyo, obligations sa buhay. Kasi po, itong the Empress card, 8. Ayan, money sector. Itong darating na lunar eclipse in Pisces, Aquarius, it will highlight your second house of income.
Second house of worth, wealth, hard-earned income, yung matatawag din dyan. Kumbaga, this is something na konektado sa mga pinaghihirapan nyo talaga. Pinagsisikapan nyo kung saan kayo kumikita. Okay? So, may pagbibigay diin sa inyong mga finances. Paano nyo pangahawakan daw yan with Two of Pentacles? Paano nyo ibabalance, ibabudget ang inyong money? Okay, so, okay, ito yung pinaka nakukuha ko dito guys, Aquarius. Of course, yung tamang responsibility na na-mention ko na. Nang walang pagkakulang or pagkasobra, dalawa lang naman yan. Baka mag-overspend ang ilan na deserve ko to, Moonchild. Oo naman, sabi ko nga sa inyo, ang second house ay ito yung something na money, especially na nagmumula sa inyong mga pinagsisikapan, pinaghihirapan with 10 of Wands. Hindi naging madali, deserve ko to. Sa true, deserve mo yan, Aquarius. Pero pinapaalalahanan ka ng baraha dito na ito yung magandang pagkakataon. Itong darating na lunar eclipse na i-review mo, i-reassess mo, do some reflection pagdating sa iyong finances? Oo. Financial sector. Okay? Kulang man yan or may pagkasobra, Moonshot, wala akong problema. Madami. Oo. Baka naman. Ay, kung sobra-sobra, baka naman. Charis. Hindi. Kung eto Aquarius, kasi matatalino na kayo eh. Matalino kayo, hindi nyo pa man yan ma-realize. Still, ano man ang profession nyo, or ano man yung kakayanan nyo, kahit expert na kayo, ini-encourage kayo ng baraha to be open. Kahit sa simpleng pagpapayo, yes po, yes, oo. Someone expert or someone na mapagkakatiwalaan nyo when it comes to your, ano man yung pagtutuunan nyo. Especially nga, una ko na kasi kaperahan. Or kung sa relasyon to, mamaya ihahabol ko, ang inyong mga halaga. Kasi baka hindi nyo na nakikita yung worth, yung halaga nyo sa isang relationship. Or kung ano yung worth nyo when it comes to your work. Kung ano yung ginagawa nyo, baka naman hindi pala natutumbasan or na ibabalik yung trabaho na ibinibigay nyo. Okay, best time to reflect, review your situation, money, work, relationship. Aquarius, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Depende pa rin ito kung saan kayo higit na nag-iiwan. Ayan, no? Narinig nyo ba yun? May blessing. May pag-achieve. Blessing of money opportunity, yes. Oo, lalo kung maibabalance sa inyo ito. Maging bukas kayo sa mga pwedeng payo na pwedeng iwan ng ilang taong ito sa inyong paligid. Could be someone mentor, nakatatanda, nakatataas, or kung marami nga ito, maging bukas kayo, why not? Consult a financial advisor. Hindi po isang financial advisor si Moonchild. Okay? Ayan, no? May blessing talaga, guys. Napakaraming blessing na niyan. Again, itong lunar eclipse na ito ay mag-highlight po ang inyong mga second house of finances. So, i-claim natin, biglang may umaswing talaga na merong parating. May ganda sa inyong mga kaperahan. Ibabalanse lang, guys, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Hindi ko na mapigilan yung ngiti ko. Ako hinatatawa. Ayan, so, ano pa ba? Nire-remind lang tayo ha, kasi ang money is energy guys, okay? So kung ano yung flow niyan, maganda dapat. I mean, hindi kayo just because deserve ko to, ay padalos-dalos kayo. Yun nga, ano lang yun? Yung sense of worth nyo, papaangatin yan. Ito lang, yun nga, connected sa work, relationship. I will be honest, it could be unexpected for some of you. Unexpected expenses ba ito? Unexpected bills na very normal, sa anumang bagay. May mga bagay talaga na wala tayong control. So, be ready. So, ngayon pa lang parang yun yung message, have a budget, plan, financial plan. Relationship, ganun din ha. Magplano para sigurado, maging practical. Gamitin mo rin ang iyong
isip ng higit at huwag kayong pangibabawan ng ilang emosyon. Kung anong kailangan nyo ng talikuran, bitawan, na hindi nag-iiwan ng sense of worth, hindi nyo napapaangat yung deserve nyo o yung halaga nyo, relasyon man, trabaho, this is the time, guys, na pagnilay-nilayan yan. Ito yung umaangat na guidance advice, messages para sa inyo na maraming atching, maraming blessing ang parating ngayong darating na lunar eclipse in Pisces para sa inyong sign, Aquarius. Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading, finally. Last sign. Ayan. Of course, madalas huli talaga. Mahaba ang inyong mga PC. Hindi nyo pa man yan ma-realize, mahaba ang inyong pasensya. Kaya huli kayo. Ayan. Pero minsan, pabaliktad naman, yung pagbabasa ni Moonshot. May pagkakataon, inuuna ko ang Pisces, backwards. Okay. Ito na, ang topic natin ngayon, guys, ang hihingi natin na guides sa mga baraha, ay ito pong parating. Parating na lunar eclipse, this coming September 7 sa inyong sign. Lunar eclipse in Pisces. So, maaaring meron akong why not ma-share din sa inyo astrologically kung ano yung pwedeng maging epekto or iwan nito para sa inyo. Okay, kuha muna tayo ng ilang guidance, advice, message para sa isang Pisces, mensaheng gabay po. This coming lunar eclipse in your sign, Pisces, anong pwedeng epekto nito? Guidance, advice, message. Okay. Ang lunar eclipse, guys, very powerful yan. Ang eclipses, lunar eclipse, yes, something will end. Hindi kailangan katakutan. Something will end to make room for something new. May mga pagbabago, dadaan kayo sa ilang changes. Ito na, isa-isahin muna natin. The Two of Cups, ito yung pinaka-umangat. Knight of Pentacles, Nine of Wands, Six of Swords, Aces, Three of Swords. So, may ilang major changes talaga. Actually, I see healing, guys. Healing for new beginnings, closure. Ito napakalawak ha. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate pa rin. Pisces, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, pwedeng pagdating sa inyo, ayan na. Two of Cups, romance, romantic, platonic, ayan, relationship, or pagdating sa inyong mga trabaho, buhay, karera, the Knight of Pentacles. So, depende pa rin ito kung saan mag-iiwan ng diin ang inyong buhay or kung saan kayo nag-iiwan ng prioridad. Or kahit dito sa inyong mga sarili, guys, the Ace of Wands, since ang eclipse na ito ay magko-fall sa inyong mga signs, sa iyo mismo, physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually, may ilang transitions, transformation, or meron kang gustong baguhin dyan, tapusin, para sa mga bago. Para yung pakiramdam that you're out with the old and in with the new. Why not? New potential, new beginnings, new chapter, new you, new version, better version 2.0 na isang Pisces ang aangat. Parang mas maninimbang or papaangatin nyo na. Baka ito yung pinaka-advice po. Yung importante sa inyong buhay, kung sino, ano ang kailangan yung higit na bibigyan ng atensyon sa mga susunod na yugto na ito. Ang eclipses, guys, ang epekto po nito ay could last for months, ilang buwan. Depende ito ha. Yung iba before and after, daman na to. So in a way, for some of you, nararamdaman na ito ngayon. Okay, meron ilang support na po ako nakikita. Yes, challenge. Ipapasok ko si Saturn. Nakita ko si Nine of Wands. This is a challenge card. Very challenging yung card na ito. Discipline, ayan, pinapaangat or kailangan paangatin. Patuloy na paangatin yung disiplina. Saturn, as I've mentioned right now po kasi astrologically, bumalik ito sa inyong sign. Saturn right now is in Pisces. This is the planet of discipline. Ayan. Nine of Wands, isa lang yan. Matetest po. Patuloy na, ayan may ilang test. Yes, hindi naman nawawala yan. Patuloy na may ilang test, challenges, difficulties, struggle ang buhay. Pero merong support, hindi kayo nag-iisa. Suportado kayo ng universe.
o ng ilang tao sa inyong paligid, partner, sabi ko nga, romance, love, andito. Oo. May ilang challenges man, actually, sa buhay relasyon man, or sa inyong mga sarili, anong pinagdadaanan nyo financially, yung challenge na yan, guys, itong pagtransit, pagbalik ni Saturn sa inyong sign, it will last until in the coming months. Binalikan lang kayo ulit. Actually, ngayong September lang yan. Binalikan kayo ulit at aalis na ulit yan sa inyong sign next year kung di ako nagkakamali. So, eto na-overwhelm ako, no? Kasi sobrang mag-a-apply astrologically yung mga bumabagsak sa barahan niyo, Pisces. Si Saturn, again, yung iba ayaw kay Saturn kasi parang andyan yung ilang difficulty eh. Dama. Pero, actually, yan yung pwedeng mag-iwan sa inyo. At the end of the day, hindi nyo pa man yan ma-realize. Monsyad, ang daming problema. Para bang bit-bit ko ang daigdig. Parang ganon. Ang dami mong pasan, ang dami mong isipin, ang dami mong tinatapos, binabayaran, inaasikaso. Yan po. As long as hindi mo susukuan, as long as mapapaangat mo yung disiplina, yung kakayanan mo. Yes, meron kang power. Ayan, no? Meron kang power. Walang iahain sa iyong universe na hindi mo mapangahawakan. Okay? Pakita natin sa live. Pisces, may hugot kayo. Walang challenge na hindi nyo kakayanin. Yun lagi nyong iisipin. At once na, ayan, si Saturn again will stay in the next coming months, na once na malagpasan nyo yan, yan po yung maaring maging stepping stone sa inyo para kayo ay sumakses. Yes, guys. Ito po ay bawang challenge. Tetest nito yung inyong mga faith. 9 is about religion. Faith sa Kanya, sa ating nag-iisang Creator. Minsan napagtatanong ang ilan, bakit ako, Lord? Bakit ako yung laging ganito? Parang nahihirapan ako, pero lalo ako naghihirap. Parang ganon, ano? Pero, again, matetest yung faith. Hawak kayo ha, samahan ng dasal. Yung faith na meron kayo sa proseso. At syempre yung faith, again, this lunar eclipse, ay nasa inyong sign. Yung faith sa inyong mga sarili. Okay? Laban lang. Kasi, I see rewarding new beginnings, rewarding. Oo. And at times, parang overwhelming yung mga situation. Pero yan po ay nagdadala, okay, nagpapaangat, nag-i-increase, nagle-level up kayo para ito sa inyong higad na ikago-grow. Sa inyong growth. Hindi nyo pa man yan agad mapuna, pero lumalago kayo lalo. May healing, guys. Patuloy na may opportunity. Balance is the key. Ayan, ang umaangat. Ano na yon? Yung mga kagustuhan nyo, again, kahit sa inyong mga personal na pakiramdam kasi itong lunar eclipse is in your sign. Physically, mentally, emotionally, i-allow nyo, yakapin nyo, tanggapin nyo yung mga pagbabagong gusto nyong marating or ma-achieve sa inyong buhay, relasyon man, karera, may mga bagong simula. Stay inspired, be inspired. Pisces, ito yung umaangat na guidance, advice para sa inyo na maaring iwang epekto nitong darating na lunar eclipse in your sign, Pisces.